Yan ang tinatanong kasi pinaghandaan nyo na po ba yung impeachment? Sabi niya, actually nung November pa. November pa, alam na namin eh. Di ba may plano na nga si Franz Castro ang gagamitin. Which is, mga kababayan, ito po'y napatunayan na naman natin, di ba? Napatunayan ng mga Duterte vloggers na talagang nagsanib ang Romualdez at ang Makatae Black. Nagsanibo sila. Ginamit po nila si Franz Castro. Si Franz Castro itong napakaingay na parang palingkerang mali pala. Convicted Franz Castro. Di ba? Convicted Franz Castro ang ginamit nila. Kita mo naman. Ang nagpapa-impeach isang convicted. Tulad nga na sinabi ko, ito hindi ho ito criminal case ang impeachment pero yung nagpa-impeach convicted mula sa isang criminal case. Mantakin mo yun? Ganun na kademonyong ating bayan. Hindi, the mere fact na ganun. Mantakin mo. Kaya nga sabi niya, pinaghandaan na namin to November pa lang. Alam na namin ang plano nila. Through Franz Castro, gagawin nila itong impeachment. Kaya nga, eto ibalik ko huli kayo, sampalin ko kayo mga congressman. Naalala ninyo, panay pa, dinay nyo, hindi, wala namang usapang ganyan. Hindi, si BP Sara, si ano lang yung nagdaano niya. Mga ganyan-ganyan pa kayo mga congressman. Ado kayo. Di ba? Ganyan kayo ng ganyan. Hindi, wala naman kaming sinasabing wala yan, it's out of the table na impeach si BP Sara Duterte. May mga ganyan. Ano lang namin, tatanungin lang namin siya sa confidential funds. Anuin lang namin siya sa ano. May mga itatanong-tanong lang kami, di ba? May mga ganyan-ganyan pa sila. Deny pa sila. Pero habang yung si Castro, daldal ng daldal. Hindi, pinag-uusapan na. Hinabuking, di ba? Kasi yung babae na yan, parang palingkera yan eh. Parang chismosa sa daan, sa kanto, yung andaldal. Kaya nga nung, di ba, nung kahapon, yung nagkaroon ng kokus-kokus na yan. Pumunta yung mga congressman, syempre nayanig yung mga media. Bakit nagtitipon-tipon sila? Doon sa Romualdez Bank. Ay, Romualdez Bank. Sorry. Romualdez Room. Bakit may pagtitipong nagaganap? May plenary, may mga ganyan-ganyan, di ba? Habang yung iba mga wala, ano lang ito, parang despedida kasi magbe-break na kami. Wala ito, simple fellowship. Wala ito. Di ba panayan-dinay nila? Biglang dumating si Franz Castro. Panoorin nyo yung interview. Nung dumating si Franz Castro, huwag kayo maingay ha. May impeach na si Sara Duterte ngayon. Pinanood ko sabi ko parang palingkera ito sa parang ito yung mga tambay sa kanto. Impeach na. Sa kanya rin unang nabuking yung salitang impeachment na yan nung November. Yan yung sinasabi ni BP Sara Duterte kaya nakapag-prepare na sila. Ganun ito si ano. Hindi ko nga alam bakit naging congresswoman ito si ano. Hindi ko alam mga kababayan bakit binoboto nitong itong ano ba tong grupo niya, teacher party list. Tanungin ko kayo mga teacher. Sige nga, tanungin ko kayo mga teacher. Ang tagal na yung lintik na party list na yan. Natulungan ba kayo niyan? Naitaas ba sahod yun yan? Hindi. Akala ko ba may teacher party list ba kayo? Ang ingay mo, Banat Bay, nasa Japan ka, maging kapitbahay mo, baka sabihin mo nakapag-away sa kabilang kanto. Tama, mali. Di ba? Ay, nako. It was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Mga patutsada mo, sabi siguro. Masyado pang malayo yung patutsada mo. Kasi tinatanong na kung magre-resign ba siya o ganyan-ganyan kung sakasakali. Pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please.
I do not want to answer that question. Next. Ang ganda, ang ganda. Ang lupit nung ganong klaseng sagot, ano? Pag ako naging politiko, ganyan din ang sasagot ko pagka ano, I don't want to answer your question, bitch. walang bitch. Dinuktungan ko lang. Sana may ganun si madam. Hindi. Pero, sabi kasi doon sa tanong, ano daw ba yung masasabi niya doon sa kay Marco? Sabi niya, I don't want to answer that. Tuloy natin. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. I love your answer. I don't want to answer that question. Ito ba na may ihahalin tulad ang sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last question. Madam, invite mo naman ako. Promise, iba tanong ko. Oo, promise talaga. Ako, kung meron man sa kampo ng vice presidenteng nanonood dito, invite nyo rin ako Pag may press media, uy, SMNI naman po ako. Anchor naman po ako doon, kaya lehitimong media po ako. Invite nyo ako Kasi may tatanong ako. Ma'am, bakit ang fresh mo? Bakit hindi ka na stress kay Tamba? Pero si Tamba, yung itsura niya bagsak na. Ikaw fresh mo. Bakit? Madam next time invite nyo man ako. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend? Galing. Kasi tinatanong siya, may mga congressman na nagbigay ng statement. Siguro nayanig sila sa mga constituent nila. Feeling ko nayanig sila kasi ang dami ko nakikita. Paano na lang, i-follow nyo ako dun sa aking Facebook ko. Ang dami kong nakikita na sinasabi nila ay sila po ay hindi nila alam yung pinirma nila or alam ko na yung dahilan nila. Anyway, kumpleto naman na yung numbers. So, pumirma na lang kami. Nasa ending part naman kami. So, kumpleto naman na. So, since we are a collegial body, may paganang-ganyang as a collegial body, we have to sign as a group. Sign as a group. Kung ayaw mo, diwag. Ganun lang yun. It's about principle. It's not collegial body. Gunggong. Anong collegial body mo dyan? It's about principle, hindi yan wag tayo maglokohan. So anyway, ayun na nga. At ang dami nagpapalusot ngayon kasi siguro yung mga constituent nila at saka hindi siguro nila alam na nilabas ng SMNI yung mga animal na pumirma. Talagang with picture at saka kung saan silang distrito at kung saan silang lugar. Grabe. Siguro marami doon nayanig po sila sa nakita nila. Kaya tuloy, ayun, nagdahilan sila, nagpalusot sila. Sabi nga ni VP Sara Duterte, kung ikaw nagdahilan ka o nagbigay ka ng statement mo kung bakit mo ito pinirmahan, ibig sabihin, meron kang nagawang masama. You are a guilty